feeling ko sa sarili ko, ang galing-galing ko na. Pero yung anointing, hindi na ganun ka-strong unlike before. For 5 years yata ako sa DepEd na ikot-ikot, utang na lang, wala nang sahod. Paano matatagpuan ang pangakong abundant life ni Jesus sa harap ng matinding pagsubok? Alamin sa The 700 Club Asia, #TSCA Promise Keeper. Susunod na. Welcome to another inspiring episode of The 700 Club Asia. Sa ngalan ni Peter Kairos, isang mapagpalang araw ang aming ipinaaabot sa inyong lahat. Hello! Saan mang panig ng mundo kayo naroroon, naway nasa payapa kayong kalagayan, ligtas sa anumang kapahamakan, kayo man ay nasa bansang may umiiral na kaguluhan. No matter what life throws our way, God is in control. He is sovereign. If He allows some difficulties in our lives, it is to accomplish His plans and purposes for our lives. Amen! Nagkatotoo yan sa una nating kwento. Dahil sa liit ng sweldo bilang isang teacher, binuhay ni Mary Grace ang pamilya sa pangungutang hanggang sa mabaon siya sa utang. Paano makakaahon? Well, panoorin natin ang kanyang kwento. Dahil sa delayed na pagdating ng sahod ni Mary Grace bilang teacher, naging takbuhan niya ang mga pautang na iniaalok sa kanilang eskwelahan. Parang given at marami na rin nakaabang na mga lenders, even banks na magpautang sa mga teacher. At saka meron doon na magpapa-seminar talaga about utang, pupunta sa mga schools, meron silang mga lalo na pag mga bago. So parang matempt ka talaga na mangutang. Pero napadalas ang kanyang pangungutang nang hindi agad nakakabayad, dahilan upang maharap siya sa malaking problema. Nangutang ako para, kunwari, ibayad. Pero yun nga, pag ibayad mo doon, short ka na naman dito, mangutang na naman para dito. So ang nangyari, ganun ang naging cycle ko. For 5 years yata ako sa DepEd na ikot-ikot, utang na lang, wala nang sahod. Umabot sa ₱250,000 ang patong-patong na utang ni Mary Grace. Nung parang hindi na makabayad, hindi ako makatulog. Yun, mag-isip na naman kung saan mangutang. Desperate na, lalo pag may time nga na pag may maningil, magtago na ako. Tapos yung nanay ko na ang kakausap. Bukod sa mga loan na dapat bayaran, may 3 anak pa si Mary Grace na kailangang buhayin. Kaya naman napilitan siyang mangibang bansa sa pag-asang kumita ng mas malaki. Nagtrabaho siya bilang teacher sa Thailand. Sa gitna ng mga hamon sa buhay, naging takbuhan ni Mary Grace ang Panginoon. Grabe yung pagpakumbaba ko kay Lord na, Lord, kunin mo ako dito sa sitwasyon na ito na parang wala na, dead end na lahat. Wala ka ng ibang si Lord na talaga. Kinatagpo ng Panginoon si Mary Grace sa pamamagitan ng isang Kristiyanong simbahan sa Thailand. Bata pa siya nang una siyang ma-expose sa mga Kristiyanong gawain, ngunit ngayon lang niya nagawang isuko ng buo ang buhay sa Panginoon. Sa patuloy na pagsama niya sa mga Bible study, natutunan ni Mary Grace na sundin ang utos ng Diyos tungkol sa pagbibigay ikapu. Ang sahod ko dito ay 30,000 baht. So ang tithes ko noon ay 3,000 baht. Takot akong sumubo kasi nga short na nga lagi. At pag magta-tithes pa ako, mas lalo akong ma-short. Pero nung sinubukan ko yun, by faith, ang gaan sa feeling, may peace ako sa mga utang ko na one day, makakaahon ako dahil si Lord na ang partner ko sa finances. Unti-unting nagbago ang takbo ng buhay ni Mary Grace. Nabigyan siya ng extra source of income na nakatulong para mabayaran ang lahat ng kanyang mga utang. Itinigil na rin niya ang pangungutang na nagbigay daan sa mas marami pang biyaya. Bukod sa nakakilala sa Panginoon ang kanyang mister na ngayon ay kasama niya sa Thailand, nakapag-umpisa pa sila ng isang online business na beauty products. Dahan-dahan silang guminhawa sa buhay. Binless kami ni Lord financially na parang gumaan. Dati parang every sahod lang dapat KFC, hirap pa. Pero ngayon talagang overflowing.
nadala na rin nila ang kanilang mga anak sa Thailand at napag-aral pa sa disenteng eskwelahan doon. Si Lord ay amazing God na nagpo-provide. Pwede kang payamanin ni Lord. Isang pitik lang ng kaya kaya ni Lord na baliktarin ang sitwasyon mo. Sa bagong buhay na binigay ng Diyos, patuloy na naging tapat si Mary Grace sa pagbibigay ng kanyang ikapu. Sinabi nga sa Malakay 3:10, diba? Bring the whole tithes unto my storehouse. Kayang pagpalain ni Lord, binibless tayo, pero kakaiba yung favor, kakaiba yung blessing sa mga tapat. Wow! Alam mo, Eric, totoo talaga, kung borrow ka ng borrow, sorrow lang ang mangyayari sa buhay mo, di ba? Yeah, sabi naman ng Bible yan, di ba? You are a slave to the lender. Oo nga. Minsan inisip din natin kasi yung Bible is just a book about religion, just a book about morals. Pero alam nyo po, meron din guidelines ang Bible. And as you read it, you learn how to be more disciplined sa mga bagay-bagay, sa mga pagmamayari mo. And if you're more disciplined with, let's say, money and the things you own, edi gagaling ka din sa money management. That's why when you read the Bible, hindi lang spirit mo ang nafe-feed, pati yung pagiging disiplinado sa buhay, which I believe is also important, di ba? And when we obey kasi God's word, mangyayari po talaga ito. We will experience an abundant life, materially, emotionally, even spiritually. Katulad ng sinulat ni Moses sa Deuteronomy 15:6. Nangako si Yahweh na kayo'y pagpapalain niya. Hindi na kayo mangungutang kanino man. Sa halip ay kayo ang magpapautang sa maraming bansa. Hindi kayo masasakop ng sino man. Sa halip ay kayo ang mananakop sa maraming bayan. Nasa Biblia po yan. Amen. All these promises of God will come to pass in our lives when we surrender our will and our lives to Him. A surrendered life to Christ will keep us diligent in trusting that at the right time, through faith and patience, we will inherit the promises of God. It is by faith that we receive the promises of God. Kaya, kung ano man po ang inyong pinagdaraanan ngayon, all you have to do is to surrender. Isuko po ninyo yan sa Panginoon, kahit ano pa po iyan. Isuko ninyo even your life, yung buong buhay ninyo, at you will receive this promise of salvation to those who will put their faith in Jesus Christ. Siya po ang tagapagligtas ng ating buhay. Kaya kung gusto po ninyong tanggapin at matanggap ang pangakong ito, sumunod po kayo sa simpleng dasal na ito. Let us pray. Dear Heavenly Father, forgive me of my sins. Starting today, I will put my faith in you. I am tired of living my life according to my terms. And right now, I surrender all of my decisions, everything about me, I surrender it to you. Pagod na po ako sa paghahanap ng sagot, paghahanap ng liwanag sa ibang lugar. Ngayong oras na ito, nagtitiwala ako na ang kaligtasan ay nanggagaling lamang sa inyo. Salamat po sa bagong buhay, sa bagong simula, at sa bagong pag-asa na ikaw lamang ang makapagbibigay. I receive the gift of salvation and eternal life in the name of Jesus. Amen. Amen and amen. Ngayong tinanggap ninyo si Jesus sa inyong buhay, taglayin nyo na ang kapangyarihan ng Diyos na magtuturo sa inyo upang mamuhay ng makadiyos. Ang sabi sa Bible, ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Ibahagi ninyo sa amin ang napakahalagang desisyong inyong ginawa upang kapwa natin mapasalamatan at mapapurihan ang Panginoon. Tawagan nyo kami sa aming hotline 8737-0700.
Pwede rin kayo makipag-chat sa amin. Mag-log on lang sa cbnasia.org/media center. Sa inyong social media account, please gamitin ang hashtag TSCA Promise Keeper. Kung mayroon kayong mga prayer requests or comments, paki-post naman yan sa Facebook page ng The 700 Club Asia. Upang higit na maging matatag ang inyong pananampalataya at mapaglabanan ng anumang pang-akit ng Diablo, meron kami nitong daily devotional na Tanglaw. Taglis ito at tiyak na makapagbibigay sa inyo ng inspirasyon at pag-asa sa buhay. Meron din itong audio version na inyong mapapakinggan anumang oras. Libre nyo ring maida-download ang Tanglaw mula sa Google Play Store, Spotify at Apple Podcast. Alright, sa susunod nating kwento, pagsasayaw ang handog na papuri sa Panginoon. Gayunman, napuno siya ng pride sa angking talento dahil dito tila nawala ang anointing ni God sa kanyang pagmiministeryo. Alamin kung saan ito humantong sa aming pagbabalik, huwag kayong aalis. Alalahanin mong hindi ikaw ang bumubuhay sa ugat. Ang mga ugat ang bumubuhay sa iyo. Pinagmulan ng ating pananampalataya ang bansang Israel, kung saan ipinanganak, nabuhay, namatay, nabuhay na muli at babalik ang ating Panginoong Hesus. Pawang mga Israelita din ang sumulat ng ating Biblia, kaya hindi natin maaring itatwa ang Israel sa panahon ng kanyang kagipitan. Sa halip, tayo ay manindigan para sa kanyang karapatan at manalangin para sa kanyang kalayaan. Panginoong Hesus, inaalala namin ang aming kapatid sa pananampalataya. Iparamdam ninyo sa kanila na kayo ang kanilang tagapagtanggol sa hinaharap nilang digmaan. Amen. For the past 29 years, CBN Asia has been proclaiming Christ and transforming lives. We couldn't have done it without the help of our partners. We invite you to continue the journey with us and be a blessing to others. For your donation of 2,500 pesos, you will receive a limited edition CBN Asia statement shirt. Together, let's proclaim that God is good. Be a CBN Asia partner today. Ang feeling ko sa sarili ko, ang galing-galing ko na. Wow, Israel yun. Parang na-reach ko na yung destiny ko. At the age of 12, I started to dance po, na-involved sa dance ministry. Naiinganyo ako dun sa mga, dun sa mga dancers na nagda-dance and tambourine dun sa loob ng church. Wow, parang ang sarap mag-dance. Kasi nandun ka sa unahan, nakikita ka ng mga tao. So, nung na-involve ako sa dance ministry, nagkaroon ako ng deeper revelation kung ano yung purpose, kung bakit ka nagsasayaw. Napili po ako na maging leader ng dance ministry. At the age of 17, isa po ako sa mga napili ng church po namin na maka-join ng aming first International Missions Convention sa Hong Kong. We went to Brunei and then sa Malaysia. Wow, ang sarap para ng pakiramdam na isama ka sa ganitong mission. Sabi ko, I want to become a missionary dance minister. Not only a missionary dancer, but become a world-class dance minister. Nagkaroon ako ng desire to improve more pa sa talent ko. So pumasok ako sa mga different dance schools, summer workshops. Tinrain ko talaga yung sarili ko para mag-excel pa po ako. The Lord deserved excellent worship. Nagkaroon ng Open Doors of Opportunity 2003. Nag-audition ako for the Feast of Tabernacle in Jerusalem, Israel. Nabigyan ako ng solo dance, na makapag-lead ako sa mga co-dancers ko na mga prima ballerina sa Finland, dance choreographers sa New York and USA, Brazil. Sabi ko, wow, it's an opportunity. Ang feeling ko sa sarili ko, ang galing-galing ko na. Talagang yabang na sa'yo, ang galing-galing ko na. Yung first batch ng dance ministry po namin, nawala po sila sabay-sabay lahat. As in, yung iba lumipat ng church, together with their families, yung iba nagsialisan. Yung mentor ko din, na sinabi niya, alam mo, no problem with your love sa Panginoon, yung pagsaserve mo, pero yung anointing, hindi na ganun ka-strong unlike before. 2007, I decided to put up a dance studio.
nag-work lang siya for 3 years kasi number one, financially talagang wala na kami, hindi ko na namin kayang mag-rent. We decided to close the dance studio. And then one time, one of the prophet o man of God na nag-pray sa akin, sabi niya ganon, you think na na-reach mo na yung destiny mo, but it's not. Doon ako kinorek ng Panginoon na, you need to humble yourself. Ang sakit. Ouch, Lord, ganun pala ako. I'm so sorry. Kung sa labas ng church, may ganon na magagaling, pwedeng lumaki ang ulo, pero inside the church, pwede din pala. I humbled myself and I cried before the Lord during that time. After 6 years, bumalik ako ng Israel, 2009. After 5 years, 2014, they're inviting again to for volunteers for the Feast of Tabernacles sa Israel. But during that time, the 2014, I clearly heard the Lord na sinabi niya sa akin, you put up a dance symposium in the Philippines. Dance Explosion Philippines. That was 2015. And then you know what? By God's grace, 350 dancers from all over the Philippines, meron from Luzon, Visayas, and Mindanao na nag-join ang Dance Explosion Philippines. Sabi ko, Lord, ikaw nga ito. Hindi lang to basta conference, but you wanted the outpouring of the Holy Spirit through movements. So, para makapag-minister to the body of Christ, to use their talents as their worship before the Lord. Because the Lord is seeking for a true worshiper. Yun po yung ini-impart natin sa kanila. The Lord opened the doors of opportunity not only for the Philippines, but also to other nations na gusto nila magkaroon din ng Dance Explosion Israel. Nag-open ang doors ng Panginoon sa UAE, sa New Zealand and Australia. For 4 years, continuous po namin ginagawa ang Dance Explosion Philippines. Nag-minister kami po dun sa street. Ang naramdaman namin na habang nagsasayaw kami sa street to evangelize dun sa mga unbelievers, yung power ng Holy Spirit, kami ng mga anak ko, kasama ko yung panganay ko, pangalawa, pati pa yung pangatlo, yung maliit, hawak-hawak niya yung banner, kasama din siya. And we know our role as a family. Hindi lang yung sa talento mo na magaling ka or kung anong meron ka, kung anong antas na meron ka ngayon. But the Lord looks at the heart, kung ano man ang sitwasyon natin. You are free to serve. Mas madaling mag-flow yung anointing ng Panginoon because you have a pure heart. Ayan, Eric, minsan, no, makita natin sa buhay ni Rose that sometimes success is not good for you. It's not the answer to your problems in life. Yes. Diba? Kasi if you're so successful, tao lang tayo, di ba? So feeling na, wow, ang galing ko. Nakakalimutan na natin na ang mga talent natin galing yan kay God, di ba? Kaya akala niya tuloy, tapos na yung promise ni God sa kanya. But ang nangyari, God just corrected her. No? There's a period of correction because you know what? God hates pride. He detests all the proud of heart. Ang sabi sa Bible, kinamumuhian ni Yahweh ang lahat ng mayayabang at sila'y tiyak na paparusahan. Gayon din naman, sinasabi na ang kapalalo ay humahantong sa pagkawasak at ang mapagmataas na isipan ay ibabagsak. Higit na mabuti ang mapagpakumbaba kahit na mahirap kaysa makihati sa yaman ng mapagmataas. Nakita natin sa kwento ni Rose kung ano ang kinahinatnan ng kanyang pride. Wala siyang nakuhang financial support at hindi na nakabalik sa Israel sa loob ng 6 na taon. Subalit nang magpakumbaba, doon niya naranasan ang katuparan ng matamis na pangako ng Panginoon. Kung naghihintay pa rin kayo sa katuparan ng Diyos, sa kanyang mga promises, maaaring may gusto pang ayusin ang Lord sa inyong buhay. Ano man yan, idulog natin kay God. Hayaan ninyong ipanalangin ko kayo ngayon. So let's all bow our heads and pray to the Lord who is the fixer of all things broken. Lord God, I raise to you right now all the people who are praying na nakabukas ang kanilang mga puso. They are waiting, Lord, for you to step into their lives and to fix them. And I know, Lord, ang isa sa mga bagay na talagang ipinagdadasal ng marami ay yung healing. And so, Lord Jesus, we turn to you. Your ministry was about healing. You went all over and you healed
people, because of their faith, kahit maliit ang faith nila, you are able to heal. Alam kong maraming tao ngayon may pinagdadaan ng sakit. Lord Jesus, I beg for your mercy upon all of the people who are looking to you right now for healing. May mga tao ngayon na hopeless dahil may natanggap silang diagnosis. Narinig nila ang word na cancer sa kanilang doktor. But Lord Jesus, your name, Christ, is much higher than cancer. You are able, Lord, to make cancer cells diminish and even tumors disappear. Lord Jesus, I pray for people fighting diabetes right now. Bless them, Lord, with your healing powers. People with eye problems right now, yung may nasi-threat na baka maging bulag na sila. Lord Jesus, do not allow them to lose their eyesight. Father, there are people right now who yung born with clubfoot. I know, Lord, you will find healing for them, whether through surgery or through just fixing their bones. You are mighty and you are able in the name of Jesus. There's someone who is tired of life. Your heart gave up because of the many problems you've encountered in life, but God is speaking to you right now that He is not yet done. And He is about to fulfill things in your life, but you need to put your faith back to God. Huwag kang mag-alala kung ano man yung nangyaring hindi maganda sa buhay mo because of a choice that you made. But right now, God is fixing it right now. All you have to do is to put your faith back in God. He is listening to you. He is ready to restore you, reconcile you with the people that you've encountered with in the past. And right now, He is making you whole. That's shalom that comes from God. In the name of Jesus, amen. Amen and amen. Sa aming pagbabalik, ang kwento ni Rose na naipit sa pag-atake ng rebeldeng Hamas sa Israel. Alamin kung paano himalang nakaligtas at nakauwi ng Pilipinas. Huwag kayong aalis. Health problems, financial difficulties, broken relationships can leave us overwhelmed, discouraged, and defeated. Pero, kapit lang, discover how to get through tough times with the one who sparks joy in life. Kapit lang, God is Joy. November 13 to 24, 12 midnight, live on GMA and at the 700 Club Asia, YouTube and Facebook. Partners of CBN Asia, lend a helping hand to the helpless, bring hope to the hopeless. You too can transform countless lives with your donation of 1,000 pesos. Plus, you will receive exclusive streaming access to Facing Your Giants of Kata Inocencio. I found inspiration in the example of David, who faced the giant Goliath with just 5 small pebbles, but with great faith in a great God. Become a CBN Asia partner today. Doon talagang nagpapaalam na sa kanyang kamag-anak, hinahabilin na ang kanyang anak. Nasa Israel si Rose kasama ang kanyang 3 anak at 25 iba pang mga Pilipinong miyembro ng worship team at dancers na kanyang hinahawakan para mag-perform sa selebrasyon ng Feast of Tabernacles. The Lord put all the desires in my heart na magdala po ng mga Filipino worshipers at maranasan ng mga nations ang Filipino style of worship. Ilang taon nang pabalik-balik si Rose at kanyang grupo na Raise the Banner Philippines sa Israel. Pero hindi pangkaraniwan ang kanilang karanasan ngayong taon. Kasama kasi sila sa mga naipit sa Israel kasunod ng pag-atake ng teroristang Hamas. Anya, nagising na lamang sila ng maaga dahil sa malakas na tunog ng sirena na babala na mayroong rocket attack sa Israel. Nagpabalik-balik si Rose at kanyang grupo sa loob ng bomb shelter dahil dito. Talaga makikita mo sa mga mata nila na, naku, mukhang natatakot talaga itong mga to. Kasi nga, na-expose din sila sa mga nangyayari sa news, kasi nakikita nila yung mga na-hostage, yung paano pagpatay sa kanila and all. Ako din, actually, nung time na yun, talagang nung napanood ako, nababad ako.
biglang may pumasok na na fear na ganun sa akin. Sa halip na magpatalo sa takot, ginamit na sandata ni Rose at kanyang grupo ang mga pangako ng Panginoon sa kanyang salita sa mga awit kabanata 71 na sila ay kanyang iingatan at sasamahan sa lahat ng oras. Nagawa pa ng kanilang grupo ang magpuri sa Panginoon sa gitna ng giyera. Ang theme po ng Feast of Tabernacles this year is the King of all the earth. Sabi ko, the King of all the earth invited us to go to Israel and celebrate the feast. The same King of all the earth will bring us back to the Philippines. Tinugon ng Panginoon ang kanilang dasal na ayon na rin sa pangako ng Diyos. Ligtas na nakalikas ang grupo ni Rose mula sa kanilang hotel hanggang sa airport. Ang ganda rin po ng favor ng Panginoon sa amin. Mabilis kami na security check, pati naka-standby na kami for check-in. Tapos biglang nagkaroon ng commotion dun sa loob ng airport, sa entrance ng pinaka-gate. Nagtakbuhan sila. Not knowing na meron po talagang bomb dun malapit po sa airport. Sabi ko sa kanila, continue to pray, continue to pray. Walang aberyang nakaalis si Rose ng Israel at nakauwi ng Pilipinas. Nung lumapag ang eroplano sa Dubai, nag-hallelujah na po lahat kami. Praise the Lord! Lalo na nung nakalapag na ng NAIA, talagang nag-shout kami doon sa eroplano. Thank you, Lord! At nakalapag na po kami. Naramdaman namin yung guidance ng Panginoon, yung protection ng Panginoon. Sa kabila ng mga pangyayari sa Israel, isa lamang ang sigurado para kay Rose. Patuloy siyang babalik sa lupang pangako. Kung ano man ang nangyayari sa kanila, apektado din ang bansa natin Yan ang time clock ngayong season na to, in these last days, will be yung Israel. I encourage everyone na talagang magkaroon ng burden to pray and of course to bless the nation of Israel. Ako si Josh Bermejo at ito ang CBN Asian News Pagsusuri. Rose is correct. We really need to pray for Israel. So let's do that right now all together. Lord God, we lift up Israel to you. Israel is your chosen nation, and we, along with the Israelites, are all your chosen people as well. We lift up every single person, Father, right now in Israel, even their enemies. Lord Jesus, you told us to love them. So we pray for every single person who is stuck in this war, and we pray, Lord, for your peace, for your shalom to be over every single Israeli and even over every single enemy that they have. We pray for your peace to reign in the Middle East. But first and foremost, Lord, may your will be done. In Jesus' name, amen and amen. A loving personal relationship with Jesus is the key to receiving God's promises in our lives. All God's promises in the Old Testament days are fulfilled in Jesus. As the Apostle Paul stresses, for as many as the promises of God are in Him, they are yes. Therefore also through Him is our amen, to the glory of God through us. Every promise of God comes true in Christ. They are trustworthy commitments from God. God wants us to receive His promises like an abundant life here on earth and an eternal life beyond. One great promise that encompasses all other promises is found in Philippians 4:19. And my God will supply every need of yours according to His riches in glory in Christ Jesus. Thank you all for watching, and we hope that you have been inspired and given renewed hope by all of the stories we have featured on the show. God bless you more and more. Ngayong Martes, Paano hihinto si Conan sa kanyang masasamang bisyo? paano mapapatawad ni Joel ang bumaril sa kanya na ikinabulag ng isa niyang mata? Paano ba maiiwasan ng heart disease? Paano ba nahanap ni Lay Bautista, dating bukalista ng Prettier Than Pink, ang kanyang special someone? Alamin ang mga kasagutan sa Unstoppable! Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA.